Magandang araw sa inyong lahat. Pang-pitong tagpo dito sa ating kwento. Pero bago ang lahat, nasa dulong bahagi ang ating shoutout. Simulan na natin. Sumapit na nga ang araw ng linggo na nakatakdang dadayo ang kanilang pangkat doon sa kabilang baryo. Habang nagpakain si Danilo sa kanyang mga alaga, napaisip siya kung para saan ang tilang ibinigay ng kanyang gabay. Maya-maya pa ay mayroong sumigaw sa likod ng kanilang bahay ng, "Paring Danilo, nakapaghanda ka na ba? Tara na, para makarating na tayo ng maaga doon." Pagsilip niya sa bandang likuran, ang kanya palang mga barkada. "O pre, teka lang, magpapaalam muna ako kay Itay at Inay." Nang nakapagpaalam na si Danilo dito, "Pre Lando, dadaanan ba natin si Manong Arsenio?" Tanong ni Danilo sa kanyang mga barkada. "Oo pre, nagsasabi yun na sasama siya sa atin sa sabungan." Pag alis nila sa kanilang bahay, nagbilin pa ang kanyang ama kay Danilo ng, "Lando, Danilo, huwag kayong kumpyan sa pupuntahan nyo. Marami doon manlalason." Pagdating nila sa pamamahay ng matanda, naabutan nila yung panayhaplos sa tandang nito. "O Manong Arsenio, ready na ba? Batid kong naghahanda ka talaga sa manok mo." Wika ni Danilo dito. "Ganyan talaga, para naman makahigop tayo ng sabaw mamaya pag uwi natin," sagot ng matanda. Habang binagtas nila ang daan papuntang sabungan, nagwika si Manong Arsenio ng, "Dong Lando, nasa kondisyon na ba yung manok mo? Tayo na lang ang magsasabong? Medyo malayo-layo pa kasi yun eh," wika ng matanda. "Huwag namang ganyanan, Manong. Dadadalawa nga lang tong manok natin eh." "Bero lang, ano ka ba? Kahit gaano pa yan kalayong sabungan na yan, darating talaga tayo dyan. Sa ngalan ng sabong nga ba?" "Tama ka dyan, Manong. Kunting tiis na lang makakarating din tayo sa ating pupuntahan." Maya-maya pa ay bigla silang nagulat nang may lumalagapak sa kanilang likuran. Pagtingin nila sa kanilang likuran, wala na si Buneng doon. "Buneng, saan ka? Pagtataguan mo pa kami," wika ni Danilo. May sumagot naman sa kanila na para bang ungol ng isang bata. Pre, tulong." Di pa yun nila nakita hanggang itinuro ni Danilo ang makapal na damo. Paghalongkat nila doon, bumungad sa kanila si Buneng na nakaluko doon sa isang butas na pinag-ulingan. "O Buneng, anong ginagawa mo dyan? Magsasabong tayo, ba't para kang mag-uuling?" wika dito ni Lando kay Buneng. "Mga baliw, ilahin nyo nga ako mga pre. Nahuhulog ako sa butas na yan eh. Mamatay sana yung bumutas niyan." Mangyak-ngyak na wika ni Buneng. "Huwag ka kasing tatanga-tanga sa paglalakad. Ayan tuloy, nahulog ka pa sa maling tao," wika dito ni Lando. "Pre, di yata ako makakasama sa inyo. Pakiramdam ko, nababalian ako ng buto eh." Habang sila Danilo at Manong Arsenio di mamayaw sa kakatawa, hinilot-hilot pa yon ni Lando, subalit lalong nagsisigaw yon sa sakit. Kung kaya't lumapit na dito si Danilo upang tulungan yon. Hinilot-hilot ito ni Danilo sa bandang biwang at sabay paghila nito sa kabilang paa. Hindi kayo maniniwala, nung itinayo yun ni Danilo ay napangisi yon habang naglalakad ng normal. "Aba Danilo, maghihilot ka na pala ngayon," wika ng matanda sa kanilang kasama. Nagulat naman si Lando sa ginawa ng kanyang kaibigan. Nagsalita pa yon ng, "Buneng, baka naman niloloko mo lang kami. Nagpilay-pilayan ka lang yata eh," sabi dito ni Lando. "Hindi pre, totoo nga kanina yung pinilit nyo kong itatayo.
Para akong matatay sa sakit ng balakang ko. Wika ni Buning dito. O siya, tara na. Malayo-layo pa yung bunuin natin. Makalipas ang isang oras sa paglalakad, nasipat na nga nila ang sabungan sa ilalim ng malaking mangga. Napakalaki ng mangga na yon, at sa ilalim nito naroroon ang mga batikang mananari. Marami ding tagabayan noon ang dumayo. Gawa ng linggo-linggo din pala yon. May ginaganap na sabong. Paglapit nila doon, nagpahinga na muna silang 5. Habang sila'y nagpapahinga, nagwika si Tandang Arsenio dito ng, Lando, nasisipat nyo ba yung matandang yan? Sabay turo sa matandang may hawak-hawak na alimbuyogi na manok. Napatingin naman silang lahat doon kung saan yun banda. Yan ang iniwasan sa mga mananiri dito sa baryong ito. Ang matandang yan. Hindi basta-basta ang tangan-tangan niyang mutya. Minsan na namin niyang nakaharap. Subalit 3 manok namin ay hindi umubra. Partida ha, 2 ang tari nung sa amin. Pero maubos na lang ang aming manok. Di pa kami nakasugat sa manok niyan. Wika dito ni Tandang Arsenio. Pero ngayon, lalabanan ko yan ngayon. Ngayong nakapaghanda na ako. Manong, sino na naman yung mga lalaking kasama niya? Tanong dito ni Lando. Yan ang mga alalay niya. Huwag kayong kumpiyansa dyan. May mga lahi yang mga aswang. Nang marinig yun nila Buning, ganun na lang ang pagkagulat nila dito. Halos manginginig yun gawa ng may karanasan din ito sa aswang. Nang sumapit na ang 12:00 ng tanghali, lalo pang dumami ang mga tao doon. Habang sila'y nakipagtapatan sa mga manok, ay mayroong nagsalita sa kanilang likuran. Arsenio, di ka talaga nadala. Napalingon naman silang lahat sa busis na kanilang naririnig. Paglingon nila, tumambad sa kanila ang matandang sinasabi ni Manong Arsenio kanina. Medyo nagulat sila noon. Sumagot naman si Manong Arsenio ng, Oh, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Sumagot lang naman ang matandang yun ng, Ba't ka pa dumayo dito? Di ka ba nadadala sa sinapit ng 3 mong manok nung nagdaan nating laban? Wika ng matanda habang nakangisi. Ganon ba? Pero ngayon, ipapakita ko sa iyo ang paghihiganting gagawin ko sa iyo. Wika ni Manong Arsenio. Nakakaawa ka, Arsenio. O sige, patunayan mo kung totoo ang sinabi mo. kahit isama mo pa yung kasama mo. Sabay turo kay Danilo. Oh, ano? Ikasa na natin? Basta ikakasa na natin ha? Sabay talikod ng matandang kalaban. Medyo napailing dito si Danilo. Gawa ng hindi naman siya kasali sa alitan ng dalawa. Nang makabitan na ng tari ang manok ni Manong Arsenio, may itinali doon si Manong Arsenio na parabang isang baging na kulay lila. Alam naman ni Danilo na pangontra yon sa mutya ng kaliwa. Agad nang pumisto si Manong Arsenio sa gitna ng ruweda. Pagsilay nila sa kabilang bahagi, nandun na ang matanda. Nakangisi yung nakatitig kay Manong Arsenio. Nang bitawan na ang dalawang manok, agad nagbanggaan ang mga yon. Nagulat silang lahat sa pangatlong salpukan. Dahil halos humiwalay ang kabilang binti ng manok ni Manong Arsenio. Ganon na lang ang panlulumo ni Manong Arsenio sa sinapit ng kanyang manok. Gawa ng sa isang iglap, pinatay ang kanyang alagang manok. Matapos ang pangyayaring yon, lumabas na sila sa ruweda. Kasama doon sila Lando. Lando, huwag nyo nang lalabanan ng matanda dahil wala pang nakakatalo niyan dito. Wika ni Manong Arsenio. Napatitig lang naman si Lando sa kanya
Habang si Lando ay sasagot pa sana, subalit biglang lumapit na naman ang matanda at nagwika ng, "Ano, Arsenio? Papalag ka pa ba? Sinasabi ko sa'yo, sa lugar na ito, walang ibang magpapaandar dito kung hindi ako." Wika ng kalabang matanda. Maya-maya pa ay tumitig ito at lumapit kay Danilo. At inilapit ang pagmumuka nito at nagsasalita ng, "Ba't ka sumama dito? Gusto mo rin bang makaranas ng sakit dito? Batid kong may karga ka rin. Pero nararamdaman kong sa lugar na ito, dudurugin ko ang mutya mo dito. Labanan mo ko sa isang duelo sa pamamagitan ng laban ng manok. Kapag nananalo ka, maswerte kayo. Pero kapag ako ang mananalo, hindi na kayo makakalabas dito ng buhay." Wika ng matanda na lalo pa siyang kinalabutan ng biglang nagkulay itim ang lahat ng mga mata dito. Bahagya siyang umatras sa takot dito. Tumalikod na ang matanda at nagsalita ng, "Lando, kakasa ako sa matandang yon. Kakabitan mo na ng tari yung ating manok." Wika ni Danilo na para bang umiinit ang ulo nito. Nang makapwisto na sila sa ruwida, nandun na ang matanda. Gawa ng hindi na noon tinanggal ng tari ng manok nila dahil rematch nga umano. Nakangisi lang ang matanda habang nakatitig sa kanila. Kinabahan si Danilo gawa ng nararamdaman niya ang presensya ng matanda na nag-umapaw sa katawan nito. Makalipas ang ilang minuto, nang bitawa na ang dalawang manok, nagbanggaan ang tari sa mga manok na yon nang dahilan para kumislap ng sandali doon sa sabungan. Pangalawang salpukan, napasandal sa puno ng mangga ang manok ni Danilo. Nakita na naman ni Danilo ang pagmumukha ng matanda na nagpapahiwatig na talo na naman sila. Subalit hindi ganon ang nangyayari. Nang atakihin yun ng kalaban, napahiga ang manok ni Lando habang napailalim. Nagpupumiglas yon ng malakas, subalit nang lilisik ang mga mata ng matanda nang masipat nito ang kanyang manok na tinamaan ang liig nito na halos maputol ang ulo noon. Kung wala pang balat na naiwan doon, talsik ang ulo noon sa manok ng kalaban. Nagtatatalon-talon si Manong Arsenio. Pati si Lando at Buning nagpagulong-gulong yun sa putikan. Kaya naman ang malinis nitong kasuutan ay naging kulay basahan. Sa kabila ng kanilang kasayahan, gano'n naman kapangit ang inasal ng matandang hukluban. Nang lilisik ang mga mata nito na nakatitig sa pangkat ni Danilo. Habang nagtatagay sila Danilo, may pasimple namang lumapit na isang lalaki sa kanilang kinaroroonan. Nakasuot yon ng pangmagsasaka. Paglapit nito sa kanila, nagwika ito ng, "Mga iho, ba't nyo kinalaban yung matandang yon?" "Nako, ako pa sa inyo. Umuwi na kayo habang may araw pa sa kalupaan. Dahil pagpatak ng takip silim, baka hindi na kayo makauwi ng buhay." Yun lang ang sinabi ng lalaki at dali-daling umalis papalabas ng sabungan. Tinginan lang naman sila Danilo at may halong pagtataka. Medyo kinalabutan silang lahat noon. Subalit ang katawiran ni Lando ay di pa nila nailaban ang isa nilang manok. Labis namang nagpapasalamat si Manong Arsenio. Gawa nang nakabawi siya sa manok nila Danilo. Nag-aalangan pa sana yung pumusta. Subalit sa pamimilit ni Buning ay nadala din niya ito. Gawa ng medyo dihado sila kung kaya't kinulang ang pusta sa kanila. Manghang-mangha si Manong Arsenio sa manok ni Lando. Pero hindi nito alam na si Danilo ang may kapakanan dito. Habang sila'y nagiinuman doon, nawala na sa isip nila ang sinabi ng magsasaka.
Maya-maya pa ay inilaban na nila ang pangalawang manok nila sa isang mayamang breeder ng manok sa bayan. Kilala yon sa bayan gawa ng ang titikas ng mga manok nito. Subalit sa kabila ng malakas ng mga manok nito, grabe din ang yabang ng taong yun. Ang laki din ng isinugal ng lalaking yun. Kaya naman lahat ng pira nila Lando, ibinuhos nila dito. Namamayagpag sa tarian ang mga lalaking yun. Gawa ng may mga lahi din ang mga manok nito. Makalipas ang ilang minuto, habang sila'y nasa ruwida, matagal-tagal din sila doon. Gawa ng kinulang ang pusta sa kanila. Laking pasasalamat nila na may isang lalaki na asindero na pumusta sa kanila. Kung kaya't nagawang mapapantayan ang pira sa kalaban. At itinakda na nga ang laban. Sabi ng lalaking yon. Kayo ho ba ang nakaharap sa matanda kanina? Tumango lang naman si Lando ng, "Oho, kami nga ho." "Ah, ganun ba? Sige, ayos. Pwede bang ako ang magbibitaw sa manok nyo?" Nagtinginan lang naman sila Lando. "Kami na ho. Masanay kasi tong kasama ko na magbibitaw sa ruwida." Wala nang nagawa ang lalaki. At ito na lang ang nag-alalay kay Danilo. Pagbitaw ng dalawang manok, agad yung nagsalpukan. Bago nalaman ang panalo, nakailang sagupaan pa yon. Ayon kay Danilo, kung sisipatin mo ang manok ng kalaban, mapataas man o maipababa, walang tigil ang paa nito sa pagpapapalo. Hingal na hingal noon ang manok ng kalaban. Hanggang sa tinamaan yon sa bandang hita nang siyang para magpagapang-gapang yon sa lupa. Napapalakpak na noon ang lalaki dahil alam na nito na sila'y mananalo. Hindi na nakikialam sa bihag ang lalaking yon. Bagkus sa pusta yon bumawi. Gawa ng napakalaki nga naman ang itinapal nitong pusta. "O ano mga iho, aalis na ako. Panalo tayo. O siya, ito ibibigay ko sa inyo." Dumampot yon sa pira nito at tatanggihan pa sana ito ni Danilo. Subalit hinawakan ang kanyang kamay sa lalaki at inilagay ang pirang tag-1,000. Bilangin nila yon. Nang laki ang kanilang mata dahil umabot yon sa 5,000. Dahil ang 5,000 noon, napakalaking halaga na nito. Pwede ka nang bumili ng 2 kabayo. Hanggang dito na muna tayo. Sa susunod na episode, dito nyo maririnig ang sagupaan nila Danilo kontra sa mga pangkat ng mga aswang. Sa mga bagong listener dito sa ating channel, kung bago kayo sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang subscribe button at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating channel. Dadako na tayo sa shoutout. Shoutout kay Christine Valdez. Shoutout kay Ate Annalyn Carcuibas from Bulisong, Negros Oriental. Shoutout sa'yo te. Kay Jerry Montanis from Manabo City, shoutout sa'yo. GD Pai from Digo City, shoutout din sa'yo. Jake Cansancio, shoutout sa'yo bay. At saka kay Spicy Horror Story, shoutout sa'yo. Boy Alas TV, shoutout idol. At saka kay One Time, shoutout sa'yo. Peter Alan Cayetano, teka lang. Sir, baka naman. At saka kay Raptor Paguyo. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa ating mga video. Thank you hanggang sa muli.